Okay, magandang araw Pilipinas. So, kahapon po mga minamahal ko mga kababayan, marami pong saksi. At napanood po natin yung nangyari pong hearing o sa tungkol po sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, ito rin sinasabi ko na talagang ang mananaig po talaga ay ang kabutihan, katotohanan, no? So kahapon nakita ko talagang kumbaga sa bugbog sirado sa tapatan ng galing husay. Bilang isang abogado talagang nabugbog po yung mga abogado ni Sara Duterte. No? Lalong-lalo na po yung tungkol po sa pagtatanong sa kung ano ang batayan ng ahente ng isang NBI para sabihing pinagbantaan nga ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ng ating unang ginang, maging yung dating House Speaker na si Martin Romualdez. So kahapon nakita ko talaga kung paano lampasuhin talaga yung abogado ni Sara Duterte ng abogado na kung saan ay kakampi ng katotohanan. So ito nga yung sinasabi ko, para sa akin sayang lang yung daan-daang milyon na binayad ni Vice President Sara Duterte dito po sa kanyang mga abogado. Sabi ko nga, kahit gawin pa niyang 1,000 abogado yung ihaharap niya doon sa Senado para lang pasinungalingan yung kanyang mga kasinungalingan, hindi po siya maliligtas ng mga abogado niya. Alam niyo kung sino lamang ang makakapagligtas sa kanya? Walang iba kundi yung sarili niya, no? So, kung ako kay Vice President Sara Duterte, iligtas niya ang sarili niya sa pagkakakulong sa kasinungalingan. Iligtas mo, Vice President, yung sarili mo sa kasinungalingan. Hindi ka maliligtas ng pera na ibinayad mo sa mga abogado mo na ninakaw mo mula din naman sa amin. Hindi ka magwawagi kasi unang-una yung pinambayad mo naman dyan sa mga abogado mo galing sa nakaw Kaya wala din. May kasabihan nga tayo, pag ang pera ay ginamit mo sa mga bagay-bagay na yan na galing naman sa nakaw, biglang mawawala rin yan. Kumaga, mawawalan ng saysay. Kung ako sa iyo, Vice President Sara Duterte, kung gusto mo talagang, kumbaga kung gusto mong makalaya sa kasinungalingan, magsabi ka na ng katotohanan. Ang makakapagligtas lang talaga sa'yo mula sa pagkakasala sa kasinungalingan, sarili mo. Hanggang ngayon nagyayabang ka pa nga, pumunta ka nga sa Senado kahapon. Pumunta ka lang para lang sabihin na matapang ka, pero ang totoo, style mo lang yon. Style ng mga bulok ng mga politiko yon. Nagpapakit doon sa Senado. Akala mo namang cute, mukha ka namang roll-on, mukha kang Sondrox, yung katawan mo. Tapos ito masasabi ko, ito sinasabi natin. Sinasayang po ni Vice President Sara Duterte yung pera ng taong bayan. Binayad niya doon sa mga abogado niya. Nakita nyo naman. Yung mga abogadong kinuha niya, hindi makaimik, walang ibang ginagawa kundi patahimikin yung katotohanan. 'Di ba? Nakita niyo yung abogado ni Sara Duterte, ayaw niyang ituloy ng ating abogado o ng abogado ng mga Pilipino yung paglalabas ng katotohanan. Talagang puro siya pagharang, puro siya ayaw niyang marinig ng taong bayan. Ngayon wala na siyang nagawa. Lalo na nung pinakita na yung mga video na batayan para sabihin talagang si Vice President Sara Duterte talagang kriminal o may utak kriminal o nakikipag-usap sa mamamatay tao. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, malamang darating pa yung ilang araw na mas maiintindihan na, mas mauunawaan na ng mga DDS kung ano at bakit kailangan ma-impeach yung poon nila. Hindi po tayo naninira dito. Kayo na nga rin nagsabi na ang tanging magiging batayan para ma-impeach o para mailigtas itong si Vice President Sara Duterte para hindi siya matanggal ay ang katotohanan. So ngayon, dahil lang katotohanan ay may kakibat na ebidensya,
Diyan tayo magkakatalo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kahapon nakita ko dismayado. Dismayado yung mga DDS at syempre, malamang mas dismayado dito si Vice President Sara Duterte. Dahil yung abogado na binayaran niya, nakasama nila Purton, abay, tila walang nagawa. Hindi kayang depensahan yung kasinungalingan. So pinapatunayan lamang, tama pong sinasabi natin, na kahit ilang abogado pa ang humawak sa kaso ni Vice President Sara Duterte, hindi nila maipapanalo yan dahil mas matibay ang ebidensya kesa sa mga abogadong matatalino. Ha? Kahit gaano ka katalinong abogado, kapag ebidensya na ang iniharap sa'yo, hindi mo pwedeng baliin yan dahil mas matindi ang ebidensya na nakikita ng taong bayan kesa sa mga chismis lang. Tama, mga minamahal ko mga kababayan. So, ngayong araw na ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero nasa isipan ko na talagang kahit sino pang pinakamahusay na haharap muli sa Senado para depensahan itong si Vice President Sara Duterte, wala silang magagawa. Magmumukha lamang katawa-tawa katulad ng nangyari kahapon. Talagang dahil sa bagay, kaya naman kumuha itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang mga abogado ay para hadlangan nga naman. So, okay naman yun kasi yun naman talagang trabaho nila. Hadlangan ang katotohanan. Binayaran sila para hadlangan ang katotohanan, hindi para ilabas ang katotohanan. Yan naman ang trabaho ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Malamang dahil yun ang napag-usapan nila, hadlangan na palabasin ang katotohanan, dahil yan ang kontrata hadlangan ang katotohanan. Kaya malamang ginagawa lang ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte, yun ang pag-usapan nila. Hindi nila pinag-uusapan na ilabas ang katotohanan. Kasi kung ilalabas ang katotohanan, mas lalo pong mabubutata itong si Vice President Sara Duterte. Baka hindi na laptop ang ipalo niya o ibato niya sa mga abogado niya. Baka TV na mismo. Yung tag 60 inches. Mga minamahal ko mga kababayan. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nagsalita pa tong si Vice President Sara Duterte. May kahambugan talaga tong babaeng ito. Biro mo, sabi niya kahit na magkadugo-dugo siya, hindi daw siya atras, hindi daw siya matitinag. Talaga lang sa sobrang hindi mo natitinag, kumuha ka ng napakaraming abogado. Yan ka na naman, Vice President Sara Duterte. Talagang yung kahambugan ninyo sagad sa buto. Di ba? Pupunta ka lang do para magpakita, nagpakita ka nga pero 'di ba? Walang nangyari. Nagtatapang-tapangan. Ba't hindi ka humarap doon sa Senado? Doon mismo sa hearing. Huwag kang umasa sa mga abogado mong bayaran. Humarap ka, tignan natin kung talagang handa kang makipag-anuhan sa katotohanan. Pang problema dahil nga sinungaling ito, wala naman talagang ano bang katotohanan ng meron itong si Vice President Sara Duterte? Hindi ba't wala? Di ba? Anong katotohanan ng meron itong mga Duterte? Wala. Magmula sa kanilang pagkatao, walang katotohanan dyan. Magmula sa kanilang mga ginagawa, lalo na sa salita. Di ba? Alam naman natin itong si Vice President Sara Duterte, talagang masasabi natin yung ugali ni dating President Rodrigo Roa Duterte, mas triple ang ugali nito, yung kahambugan nito, grabe. So ngayon, nagbayad sila ng mga nagrarally, no? Para hindi daw sila sang-ayon na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano ba naman 'yan? Hindi kayo sang-ayon, pero sa bagay alam ko sang-ayon sila. Kaya lang dahil binayaran nga sila para manawagan na hindi sila sang-ayon, kaya ginagawa lang din nila kasi bayad nga Ang balita ko pa nga diyan, malamang baka pinakamaliit niya tagta 3,000. Syempre, kunyari, maraming mga hadlang. Pero isa lang ang masasabi ko. Mas maraming natutuwang Pilipino na mai-impeach si Vice President Sara Duterte. Nang sa ganon, hindi na sila makagawa ng kahit anumang kaguluhan sa bansang ito. Alam naman po natin, mga minamahal ko mga kababayan, simula lang na ang mga Duterte ay nabigyan ng pagkakataong humawak ng napakataas na posisyon. Marami pong mga Pilipino ang namatay.
Maraming mga Pilipinong inosente ang namatay at hindi nabigyan ng hustisya. So ngayon, na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ating Pangulo, ito na yung panahon para makuha o makamit ng mga Pilipinong inabuso ng mga Duterte yung hustisya para sa kanila. Lalong-lalo na doon sa mga bata na namatay, na walang kaalam-alam sa nangyayari sa mundo, na pinapatay ng mga Duterte. So, malamang ito ay karma na para sa kanila. Karma na to. Dahil ilang taon na din naman namayagpag sa kasinungalingan, ilang taon nang namayagpag sa kaplastikan o sa kahayupan itong mga Duterte. So ito na yung panahon, tulad nga ng sinasabi nga ng mga matatanda, na kahit anong gawin mo, lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Lahat may katapusan. Lahat, pati kayamanan, buhay, kung ano man ang meron ka, posisyon, kapangyarihan, lahat may katapusan. So totoo po ang sinasabi ng mga matatanda, na talaga lalong-lalo na po yung kasamaan ng mga Duterte, lalong-lalo na po yung pagiging magnanakaw nito ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon na rin po at matutuldukan na yung kanyang pagiging sinungaling, yung kanyang pagiging magnanakaw. So ngayon sa iyo, Vice President Sara Duterte, sana tubuan ka man lang ng hiya, no? Pero sa bagay, tulad ng sinabi ko, yung mga katulad mo, talagang walang hiya, di ba? Talagang walang ya. So yun lang ang masasabi ko sa iyo, Vice President Sara Duterte. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating ginang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ginang bayan. Maraming salamat po.